Kabanata 8. Napagpasyahan ng dalawa na magpapakasyon at napili nila ang Palawan. Makailang ulit munang tinanong ni Jimmy ang dalaga. Sigurado ka ba na wala kang importanteng lakad? Baka makaistorbo ko sa mga schedules mo, ha? Pagpapaalala ng binata habang nakatingin siya sa kasintahan ng may kahalong pag-aalinlangan. Ikaw naman, kinansel ko na ang lahat ang appointments ko para dito. May kahalo namang pagtatampo ang tinig ng dalaga. Okay lang naman sa akin kung hindi pwede. Ang naging mali ko kasi noon, hindi kita masyadong naintindihan. Lagi kitang niyayayang lumabas eh. Alam ko namang maaaring magkaroon ng conflict sa mga activities mo. Para bang naging masyado akong selfish? Pero ngayon, tanggap ko na ikaw ay masipag at dedicated na babae. Alam kong mahal na mahal mo ang trabaho mo, kaya nagiging malilimutin ka. Isang mariing halik ang ginawad ni Jimmy sa katipan na ginantihan naman ng dalaga ng isang madiing yapos. Sumakay sila ng eroplano at pagkarating nila sa isang mamahaling resort sa Palawan, umupa sila ng isang pribadong cottage. Dito nila napagpasyahang magpalipas ng mga ilang araw para ganap silang makapag-usap maigi. Ganap na maisaayos ang lahat ng kanilang mga plano para sa isa't isa. Mga plano para sa kinabukasan. Gustong bumawi ni Irene sa mga naging pagkukulang niya. Para naman maipakita niya sa binata kung gaano karubdob ang pagmamahal niya rito. Nasa loob na sila ng kwarto at inaayos ang mga daldalang damit. Huminto sandali si Irene sa ginagawa at hinawakan si Jimmy sa kamay. Muli siyang nangako na hindi na mauulit ang nangyari. Hindi ba nga sabi ko sa'yo, okay na. Naiintindihan ko na. Paniniguro ni Jimmy. Mahal na mahal kita. Ewan ko kung anong mangyayari sa akin kung mawawala ka. Hinaplos ni Jimmy ang mukha ng kasintahan. Alam mo, ikaw na yata ang pinakamagandang babae na nakita ko. At ikaw naman ang pinakapoging lalaki na nakilala ko. Maniwala naman ako sa'yo. Binubola mo lang ako eh. Sambit ni Jimmy. Totoo naman na macho ka ah. Alam kong macho ko, pero hindi naman ako ganoon kagwapo kung tutuusin. Basta, para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Tinitigan ni Jimmy ang maamong mukha ni Irene ng buong pagmamahal. Para bang lalong tumingkad ang angkin nitong kagandahan at lalo niyang naramdaman ang kaibuturan ng kanyang damdamin para sa dalaga. Pero hindi lang naman ang pisikal na kaanyuan ng kasintahan ang nagustuhan niya. Mahal niya si Irene bilang si Irene. Mahal niya ang mga magaganda nitong katangian. Ang pagiging thoughtful nito, ang pagiging sweet. Pero mahal niya ang mga kapintasan nito, ang pagiging Indianera, ang pagkawalang isang salita. Mahal niya ang lahat dahil tanggap na niya ang buo nitong katauhan. Parahang dumampi ang labi ni Jimmy sa labi ng kasintahan. Pahapyaw lamang, pero unti-unting nag-alab at uminit. Inantihan ni Irene ang mga halik. Pumikit ang dalaga at para bang nakaririnig siya ng kung anong musika ng mga oras na yon. Para bang siya'y hinaharana. Para bang nakaririnig siya ng mga kundima na sinasabayan ng saliw ng bandurya at gitara. Pinahihiwatig na napakapalad niyang babae at kapiling niya ang isang lalaking gaya ni Jimmy. Bumilis ang tibok ng dibdib ng dalaga. Ramdam niya na mabilis din ang kabog ng puso ng binata. Nagpaubaya na si Irene sa silakbo ng damdamin ni Jimmy. Ang
lalaking magiging timbulan ng kanyang pagkatao. Ang lalaking magiging kapiling niya habang siya'y nabubuhay. Makailang ulit nilang ninamnam ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Makailang ulit nilang binigyang laya ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mainit at maalinsangan ang panahon, kaya napagpasyahan ng dalawa na maligo sa dagat. Nagbabad sila ng husto sa tubig. Maliwanag ang sinag ng buwan at walang ibang tao kundi sila lamang. Makalipas ang 1 oras sa paglangoy at pagsisid, umahon ang dalawa. Halika, dali! Gumawa tayo ng kastilyong buhangin. Yaya ni Jimmy habang hatak ang kamay ni Irene. Marunong ka ba? Oo, ganito ang ginagawa namin ng mga pinsan ko nung mga bata pa kami. Pumesto sila sa dalampasigan, yung medyo hindi abot ng alon. Kumuha si Jimmy ng isang maliit na kahoy, tsaka niya inumpisaang buuin ang kastilyo. Piniga ni Irene ang basa niyang buhok, tsaka tumabi sa kinauupuan ni Jimmy. Pinagmasdan niya ang ginagawa nito. Ilang sandali lamang at unti-unti nang naitayo ng binata ang buhangin hanggang sa maging maliit itong palasyo. Ang galing mo pala! Pumilip si Irene dahil sa aking husay nito. Madali lang naman kung tutuusin. Bakit? Ikaw ba? Hindi mo pa nasubukang gumawa nito? Umiling si Irene. Paano niyang masusubukang gayong hindi niya nga naranasan kung paano maging bata? Hindi niya naranasan kung paano maglaro. Ni halos hindi nga niya matandaan kung ano ang nakalipas niya. Nasaan na nga pala ang mga magulang mo? Ang mga kapatid mo? Hindi ba sinabi ko nga sa'yo na wala akong magulang at mga kapatid? Pantulot na nagtanong si Jimmy. Patay na ba sila? Ewan ko, hindi ko alam. Nagtataka si Jimmy. Noon pa kapag napag-uusapan nila ni Irene ang tungkol sa pamilya nito'y madalas itong umiiwas at iniiba ang usapan. Bakit hindi mo alam? Pagpapatuloy ng binata. Jimmy, please, huwag muna nating pag-usapan yan. Hindi na rin nagpilit ang binata. Kung ayaw ni Irene, anong magagawa niya? Alam niyang may mga sikreto itong itinatago. Nilarespeto niya ito. Malawak naman ang pangunawa niya. Pero alam niyang sa lalong madaling panahon ay malalaman niya rin ito. Humilig si Irene sa balikat ng lalaki. Marahan niyang hinaplos ang basang buhok ng binata. Sana pang matagalan na to. Sana pang habang buhay na. Alam ni Jimmy ang ibig sabihin ni Irene. Ang kanilang relasyon ang tinutukoy nito. Ikaw naman ang magdedesisyon. Kung tutuusin, sa'yo lamang naman nag-uumpisa ang mga tampuhan natin. Oh, akala ko ba hindi ka nagalit? Bakit kanya na naman ang boses mo? Tampo ni Irene. Sorry. Alam mo, gusto ko kapag kasal na tayo, doon na tayo titira sa bahay ko. Hindi ba maganda kung magpapatayo tayo ng bago? Nakakahiya naman dahil lalabas na nakikisilong lang ako. Uy, hindi ah. Siyempre, pag mag-asawa na tayo, tulungan. Kung anong pag-aari ko, pag-aari mo na rin. At kung ano man ang pag-aari mo, parang sa akin na rin. Ganun lang naman talaga. Give and take ang magiging relasyon natin. Biglang nasangga ng isang kamay ni Irene ang kastilyong buhangin na itinayo ng binata. Ay, nasira! Nakita ni Irene ang pagguho ng munting palasyo at bigla siyang natigilan. Hayaan mo na. Napatitig si Jimmy sa kasintahan. Oh,
Bakit bigla kang nagseryoso? Wala. Sana yung relasyon natin hindi matulad dito sa kastilyong buhangin na itinayo mo. Masyado ka namang sentimental. Halika, dali. Maligo na tayo uli. Sige, habulin mo ako. Tumayo si Irene at tumakbo na parang bata. Sumunod si Jimmy at naghabulan silang dalawa. Parang mga paslit na animoy, walang mga problema o suliraning inaalala at puro paghaharutan lamang ang nasa isip. Bumagsak si Irene. Ay! Tangan-tangan pa rin ni Jimmy ang dalaga nang lumatag ang katawan nito sa buhangin. Nagtama ang kanilang paningin. Nag-usap ang kanilang mga puso at damdamin. Kahit walang mga salitang namumutawi sa kanilang mga labi, nagkakaintindihan sila at nagkakaunawaan. Sana'y wala ng katapusan ang lahat. Gising pa rin si Irene. Madaling araw na at ayaw na naman siyang dalawin ng antok. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng bintana. Nilibot niya ang tingin sa cottage na inuupahan. May sarili itong television at rep. May sariling lutuan. Maganda at malaki ang kabuuan dahil may kamahalan rin ang upa. Naglaro ang imahinasyon ni Irene. Ano kaya kung iwanan niya ang magara niyang bahay at tumira na lamang siya sa isang maliit at simpleng buhay? Ano kaya kung iwanan niya ang lahat at maging ordinaryong tao na lamang? Yung walang komplikasyon, yung walang problema at negosyong iniintindi. Yung hindi inaalala ang bukas at puro sa pangkasalukuyan lamang nakatuon ang isipan. Nakahanda siyang gawin ito, basta't kasama niya si Jimmy. Handa niya itong pagsilbihan at paglingkuran. Ibigay ang lahat ng pangailangan. Asikasuhin araw-araw, ipagluto ng almusal, at ipaghanda ng mga gamit na isusuot. Hintayin sa gabi kapag darating na. Ano kaya kung mag-resign na siya sa trabaho at tulungan na lamang ang kasintahan sa klinika nito? Mag-assist sa mga pasyenteng nagpapagamot at nagpapakonsulta. Sari-saring idea ang naglalaro sa isipan ng dalaga. Para bang lahat ay gagawin niya para kay Jimmy. Tumayo pansumandali ang dalaga at sumilip sa bintana. Maririnig ang malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Nanuot ang lamig sa buo niyang katawan habang tinititigan ang madilim na karimlan. Nababanaag niya pa rin ang gumuhong kastilyong buhangin na itinayo ni Jimmy kanina. Hindi niya papayagan na maging ganito ang relasyon nila ng binata. Muling bumalik si Jimmy sa dating pwesto at itinuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Napadako ang kanyang paningin sa binata na nooy tulog na tulog. Pistula itong Adonis sa pagkakahiga. Malaki ang dibdib at matipuno ang pangangatawan. Regular kasi ang ehersisyo at hindi nagbibisyo. Kaya naman, napapangalaga ang maigi ang kalusugan. Ang iba kasing kabinataan na kilala niya ay naglalakihan na ang mga tiyan dahil wala nang inatupag kundi ang maglasing at uminom ng beer. Si Jimmy ay ibang-iba. Gwapo, matalino, maunawain. Ano pa bang hahanapin niya? Na kay Jimmy na yatang lahat ang mga magagandang katangian. Pinagmastang maigi ni Irene ang binata, mula ulo hanggang paa. Paulit-ulit, pabalik-balik. Hindi niya napigilan at tumaloy ang luha sa pisngi. Ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Ramdam na ramdam niya ang marubdob na pag-ibig para sa binata. Napakalaki ng pagkukulang niya rito. Napakalaki ng kanyang atraso. Baka ilang ulit na ba siyang humingi ng paumanhin? Hindi na niya mabilang.
Pero sa tuwinay, bukas palad pa rin siyang pinatatawad at muling tinatanggap. Napakislot si Jimmy sa pagkakahiga. Lumapit si Irene at marahan itong hinagkan sa noo. Pinangko niya ang ulo ng binata at marahan niyang ipinaghele. Pakiramdam ni Irene ay isa siyang ina ng mga oras na yon. Ina na nagpapatulog sa anak na napagod sa maghapong paglalaro. Buong pagmamahal na hinaplos niya ang buhok ng nobyo. Si Jimmy naman ay unti-unting nagmulat ng mata at waring nagtataka sa kasulukuyan niyang ayos at posisyon. Shh! Sige, matulog ka na. Patuloy ang paghagod ni Irene sa buhok ng kasintahan habang inuuga ito at pinaghehele. Wari bang sanggol si Jimmy? Sanggol na bagong luwal pa lamang. Sanggol na dapat alagaan at bigyan ng atensyon at pag-aaruga dahil wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Kumanta pa si Irene ng isang matamis na awitin para lalong antukin ang binata. Ang lalaki naman ay napangiti sa ginagawa ng kasintahan. May mga naging girlfriend na siya, pero ngayon niya lamang naranasan ang ganito. Naramdaman ni Jimmy na namimigat ang talukap ng kanyang mga mata at muli siyang nakatulog. Mistula kasing anghel ang tinig ni Irene sa kanyang pandinig. Magaan na magaan tuloy ang pakiramdam niya at wari siyang idinuduyan sa alapaap. Maya-maya'y nahiga na rin si Irene. Inihilig niya ang ulo ni Jimmy sa kanyang balikat at nakatulog siya ng mahimbing at payapa. Ilang oras ay nagising ng muli ang dalaga. Bago-bago pa lamang sumisikat ang araw. Kanya naman si Irene. Kahit puyat ay maaga pa rin bumabangon. Tiningnan niya muna ang katabi. Napakagwapo pa rin ito kahit nakapikit. Para bang lalong nadagdagan ang pagmamahal niya rito habang pinagmamasdan ang kaiga-igaya nitong mukha. Hinalikan niya ito ng banayad sa noo, tsaka siya tumayo. Naghilamos, inayos ang sarili, tsaka nag-ehersisyo. Lumabas si Irene ng cottage at binagtas ang kahabaan ng resort. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang lalaki. May bitbit na mga istang nakatali, mukhang bagong huli. Tinanong ng dalaga kung magkano. Mura lamang, kaya binili na niya. Isa pa'y sariwang-sariwa ang mga isda. Namumula ang mga mata, maging ang mga hasang. Umalik si Irene ng cottage at nilinis ang binili. Kumpleto na sila sa gamit at sangkap na baon. Tamang-tama na nakatapos si Irene ng pagluluto at naihanda ang hapagkainan ng magising si Jimmy. Inayos ng binata ang sarili. Ginawa ang pang-umagang ritual tsaka lumapit sa mesa. Mukhang masarap pa. Amoy na amoy kasi ang aroma ng sinigang ng sariwang isda. Ngumiti naman si Irene. Tutulungan na kita sa pag-aayos. Mungkahi ng binata. Hindi. Maupo ka lang. Ako ang bahala. Gusto ni Irene na pagsilbihan ang kasintahan. Ito rin naman ang magiging trabaho niya kapag ikinasal na sila. Espesyal ang pagkakaluto niyan. Pagmamalaki ni Irene. Habang kumakain, hindi mapigilan ng binata ang hindi mapangiti. Oh, bakit tatawa-tawa ka yan? Papirong tanong ng dalaga. Wala, naalala ko lang kagabi. Para ka kasing nanay, binibaby mo pa ako. Bakit? Ayaw mo ba? Nakangiti si Irene. Anong ayaw? Gustong gusto ko. Mamaya, patulugin mo ako uli ha? Tumawa lamang si Irene at nasuyong sinubuan ng binata ang kasintahan.
Matapos ang agahan, napagpasyahan nila na maglibot-libot. Umarkila ng bangka si Jimmy at namasyal sila sa mga karatig isla ng resort. Napakaganda ng Palawan. Mistula itong paraiso. Puting-puti ang mga buhangin at napakalinaw ng tubig sa dagat. Kitang-kita ang mga isdang naglalanguyan sa ilalim. Meron pang iba-iba ang kulay, kaya para silang nakatingin sa isang aquarium. Patuloy ang kanilang paglilibot. Dinig na dinig ang ingay ng motor ng bangka. Sinabi sa kanila ng bangkero na ang iba raw mga isla ay walang mga nakatira. Wala ring nagmamay-ari, kaya naman libre ang kahit na sino na gustong mamasyal at magpalipas ng oras. Napagpasyahan nilang mag-stop over sa isang bakanteng isla. May baon silang pagkain at masaya nila itong pinagsaluhan. Inihaw na isda, tosino, meron pang mangga na isasawsaw sa bagoong. Matapos kumain, pinagtas ng dalawa ang kahabaan ng dalampasigan. Tinitignan ni Irene bawat paglubog ng kanyang paa sa buhangin. Pangatlang araw na nila ngayon, nabuhay na sila at nagsama na parang mag-asawa. Ang sarap dito, no? Tahimik na tahimik. Sana sa Maynila, ganito rin para hindi magulo. Tumingin ang dalaga sa kasintahan. Bakit wala kang kibo? Pinisil lamang ni Jimmy ang palad ng dalaga. Tsaka ito marahang hinagkan sa pisngi. Mahal na mahal niya si Irene. Meron lamang gumugulo sa isipan ni Jimmy. Makailang ulit na sinabi ni Irene na siya ang kauna-unahang lalaki sa buhay nito. Pero bakit ganon? Alam ni Jimmy na hindi siya ang una. Alam ni Jimmy na mayroong mga iba. Iwinaksi ng binata ang isip. Dahil kung anuman ang nakaraan ni Irene ay hindi na importante at hindi na mahalaga. Pero isa rin kaya ito sa mga sikretong itinatago ng dalaga na ngayon ay alam na niya.